Based dun sa statement na binigay nung cyclist, inanim po niya, tinapik niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Or did the cyclist commit any violation of law when he did that? Yes, Your Honor. Ha? Yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes, sir. Yes. Alam mo, Iho, what I'm trying to point out is, yung ordinary na tao, at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang dihado sa tingin mo? In the ordinary course of things, Iho, dihadong-dihado yung biker. Allow me to ask my question sometimes in the Tagalog dialect simply because sinasabi ng mga nanonood ko minsan, hindi nila maintindihan yung English. So, kung pwede Tagalogin. So, hindi mo, nung tinatanong ng media, naririnig ko yun eh. Doon sa video, hindi mo man lang tinanong si Mr. Gonzales kung ano na yung hanap buhay niya ngayon? Tinanong ko, sir. Ano sabi niya? VIP security, sir. Security nino? Ayun sabihin, sir. Ha? Ayun sabihin, sir. Bakit kaya? He might be protecting his principal, sir. Ang sinabi niya na lang, Or sarili niyang pinoprotektahan siya, baka sipain siya dahil sa ginawa niya? possible, sir. Oo. Kasi nagtataka ako, bakit hindi niyo pwedeng patugain siya doon sa kanyang hanap buhay? When in fact, kayo ang nag-provide ng platform para mag-explain siya sa publiko, which caused you receiving flack from the people. Yes, sir. Diba? Kasi sinasabi dun sa Kwan. Congressman, interject lang ako dyan. Kapraso. For your Sige. information lang. Ano? Alam mo naman tayo mga congressman, medyo may mga mga nadidinig din tayo. Eh. Yes, may mga marites na nagsabi na bodyguard siya ng isang justice. Ano? I think, hindi ko malaman kung Supreme Court or ano, whatever. Pero tinanggal na daw. So, yun lang for the information of everybody. Pero hindi po yan, wala pong ano yan. Wala resibo. Pero kung tinanggal na siya, good for him. Thank you, Mr. Chair. May I proceed? Yes. Nandito po ba yung station commander o chief of police na nag-imbestiga doon sa situation na yun? I think the person is hindi ba si ano I yan? think he's outside, sir. Hindi si Arceo? Hindi, ano? Si Randy Arceo? Hindi, ano? Lieutenant Colonel Jake Barilla, sir. Wala siya rito, wala na. He's not in the room. Andito ba? Andito, General Natates, andyan ba? Andito raw, andyan. Outside, sir. Sige, antayin natin siya. Kahit na sino sa representative ng Philippine National Police or NAPOLCOM, kung titignan po natin yung sitwasyon, ito isang biker, nagbabike lang versus a motorist na mayroong sasakyan. Dahil sa isang sitwasyon na dala sa presinto. Nandito na ba yung station commander? Yeah. And may I know your name, please? Police Lieutenant Colonel Jake Barilla po, sir. Thank you. Sino po ang nagdala kay Mr. Gonzales o kay Alan Panjola sa istasyon po ninyo? Sila Patrolman Murillo po, sir. Patrolman Murillo. Yung Crew po ng aming mobile patrol. so sila ang nandun doon sa incident area. Bali sila na po, sir, Your Honor, yung kumuha dun sa both parties sa traffic sector 4 po. I beg your pardon, could you please repeat your answer? Sila po, sir, yung kumuha sa both parties
doon sa Traffic Sector 4. Traffic Sector 4, yung kung saan nangyari yung insidente. Yes sir, yung sector po na nag-conduct ng initial investigation doon Initial sa traffic accident. investigation. Sa traffic Okay. accident po. Bakit inilipat? Hindi ba traffic altercation yon? Bakit inilipat po doon sa, inalis po doon sa, doon sa Traffic Sector 4? During the conduct of investigation, lumalabas po kasi na may complaint against doon sa na grave threat as well as malicious mischief committed by both sides, Your Honor. Grave threat and malicious mischief committed by both sides. Kindly tell me, pwede po bang mag-grave threat yung nagbibisikleta? At walang armas? On the part of Hindi. Sagutin mo muna ako, pwede bang mag-grave? Sabi mo kung po pwede. I will take your answer. on the part of cyclist, Your Honor, Yes. wala Pwede ba siyang mag-commit ng grave threat? Kasi sinabi mo, both parties eh. wala po, Your Honor. Bali yung grave threat po doon sa side nung cyclist against kay Mr. Gonzales. Ah, Tapos yung malicious mischief naman is complaint ni Mr. Gonzales against doon sa cyclist. so, when the case was turned over to your station, alam na kung sino ang may diferensya doon sa traffic altercation. Yes, Your Honor. Sino po ang may diferensya? Kung alam na ninyo before na turn over dyan sa inyong stasyon. Based dun sa statement na binigay nung cyclist, inanim po niya sa statement niya na tinapik niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Or did the cyclist commit any violation of law when he did that? Lumalabas to kasi, Your Honor, na Teka, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako bago ka mag-explain. Did the biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Ano to? Gonzales? Yes, Your Honor. Ha? Yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes, sir. Yes. And what crime is that? Pwede po siya magiging unjust vexation. Alin? Unjust vexation po. Unjust Eh. vexation. Wala naman ako narinig sa iyo na crime kanina na unjust vexation eh. Sabi mo, grave threat at saka malicious mischief. Naging malicious mischief po dahil po yung sasakyan nag-incur po ng dent doon sa malapit na sa may bubong niya, Your Honor. Sa bubong. Yan po. Doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent. Yes, Your Honor. Hindi, ang lakas pala ng siklista. Magiging siklista na rin ako kung ganun ako kalakas ang mangyayari sa akin. Alam mo, Iho, what I'm trying to point out is, yung ordinary na tao, at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang dihado sa tingin mo? Yun ang gusto ko ipakita sa inyo eh. Na isang tao, sinasabi na retired policeman siya, or whatever dismissed policeman, at galing sa inyong organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa mga istasyon na yan, kayo na rin nagsabi nun, ano kaya ang mangyayari? Tingin mo? In the ordinary course of things, Iho, dihadong-dihado yung biker.
Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos according to the report of the good attorney Fortune. Di ba? Butin mo ko. We have no idea about yung bayaran sir na 500. Wala po kami idea. So when they entered into an amicable settlement, basta nagpatawaran na lang sila? Yung nung pag hatid sa kanila sa Galas Police Station, pinaliwanag sa kanila nung aking investigador kung ano yung magiging kaso nila nung both parties. So, during the course of initial investigation, nag-manifest po sila verbally na magsisettle sa dalawa. So, ang ginawa ng aking investigator, gumawa ng referral papunta sa barangay para doon ayusin or magkaarigluhan. Kasi sa PNP, bawal po ang magkaroon ng areglo. So, para hindi kami makulayan, nirefer namin sa barangay for mediation. Anyway, nasabi ko na rin yung sinasabi kong hindi tama na sitwasyon eh. Kasi kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista pag ang kaharap niya ay may baril na sa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. You know, kung titingnan po natin yung siklista, kaya ayaw niyang i-avail yung services ni Attorney Raymond Fortune. Alam mo ang sabi niya, tingin ko, sa isip lang niya, ay liliit yung mundong ginagalawan niya. Kung titingnan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Hindi ba dapat kayo na naka-uniforme ang titingnan po ninyo kung sino po ang nasa tama. At sa tingin ko, mukhang nasa tama yung siklista eh. May I, sir? We have our CCTV in our office and makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Di ba? May sinabi ba akong pinersa niyo siya? Wala naman ah. Did I? Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista, ang makakaharap niya sa police station ay isang dibaril at kasama ng mga pulis na nandun dati, sino ang dihado? Yun lang naman sinasabi ko eh. Hindi ko naman sinabing pinersa ninyo. Please do not put words into my mouth. Di ba? Kasi madalas na nangyayari yan eh. It has been done during my time and I think it's still being done now. Mr. Chair, marami po salamat.